tapos ka na dyan sa credit line na yan, mas maganda talaga kung hindi ka na mangutang. Tsaka magaling yung Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. Hello mga kaibigan! Happy Monday, happy and blessed Monday sa ating lahat. So nag-vlog tayo kanina pero naputol kasi may dumating na buyer na from Nigeria. So mali si Daddy Abdullah kasi nag-deliver ng mga orders doon sa mga Korean sa Jangnim. Yung sa Jangnim ay may-ari din ng mga business. So tinanong ko kasi siya kung meron pa siyang appointment sa kay Daddy Abdullah. Tawag kasi kay Daddy Abdullah sa Jangnim din. Kung may-ari ka ng business, sa Jangnim ang tawag. Pag babae naman, halimbawa asawa ng sa Jangnim, Samunim. Ganun dito sa Korea. So, Samunim ang tawag pag may-ari din ng business yung asawa. May-ari kayo ng business, kahit maliit na business or malaki na business. Sa Jangnim talaga ang tawag nila. So, bumalik si Daddy Abdullah kasi sabi ko may may appointment. Baka nakalimutan niya, wala naman daw silang appointment. Tapos, pag African kasi, Nigerian, sorry to say, hindi kasi naniniwala si Daddy Abdullah kasi kadalasan sa kanila ditong nagbi-business, patawad po. Pero, anong tawag nito? Yung, yung iba na, ninanakaw yung mga yung binibinta mo. Kaya dali-dali si Daddy Abdullah na Kasi paano kasi, bukas pala yung pinto dyan. Tapos ako ay naghuhugas ng dito, ng washing machine. Bigla siyang pumasok. Sana hindi naman lahat ng African ganun, no? Pero ganun po talaga sila eh. Ganun ang record nila dito sa Korea. Ako naman, di ko siya iniwanan kasi sinusundan ko siya ng aking mata. Kasi nga wala si Daddy Abdullah. So bumalik si Daddy Abdullah, sabi niya, alam ko naman hindi talaga bibili yon. Nagmamasid lang yon. So binigyan siya ng price ni Daddy Abdullah. Hindi na siya umatras siya. Kasi pag mga ganong klaseng buyer kasi talaga, aksaya sa oras, wasting time. Si Daddy Abdullah kasi, dapat direct to the point. Alam niya yung totoong bibili sa products niya or hindi. Alam na niya yan. Sa tagal ba naman niyang nagbi-business dito sa Korea, marami na siyang experience din. Kaya nga, medyo natakot din ako ng konti. Sinusundan ko lang talaga yung sinusundan ko sa mata yung kasi naging ikot-ikot siya eh. Ito kasing negosyo namin, hindi siya kagaya sa sari-sari store na kailangan mo ng lahat ng mga buyers or customers, kailangan i-accommodate mo talaga. Dito kasi iba. Pag hindi naman seryoso, hindi ini-entertain ni Daddy Abdullah. Kasi, wasting nga sa oras. At saka napaka-busy naman ni Daddy Abdullah. Of course, pag may business talaga tayo, hands-on tayo, busy talaga tayo. Normal yun. Kaya lang, siyempre tayo ay tao lang. Masasabi nga talaga natin minsan na busy tayo, napapagod tayo. Normal lang yun. Pero mas okay na yung busy tayo, kaysa wala tayong ginagawa, di ba? So, yun. At saka itong business namin talaga, hindi siya kagaya talaga sa hindi siya kagaya sa sari-sari store. Kung sino lang yung totoo, yun lang ang ini-entertain namin. Kasi si Daddy Abdullah pa, ayaw niya ng wasting time. Aksaya lang sa oras. Ini-entertain naman namin pag may nag-booking. Marami din kaming mga Korean na mga buyers dito. So, nagiging na din siya minsan lokal. Kasi may pumupunta talaga dito ng mga sa Jangnim.
So yun ang ini-entertain ni Daddy Abdullah. At saka, ano kasi to pang volume ba? Volume yung ano. So, pag isang deal, malaki na kaagad yung ano, yung kita mo. So, ganun lang. Hindi kami nag-entertain ng hindi sure buyers. Kasi nga, aksaya lang sa, ano, sa panahon. Tuloy pa din naman kami yung ano, tuloy namin yung business namin kahit anong mangyari. Ang importante, hands-on kami kasi sa pag-business, hindi pwedeng hindi ka hands-on. Kung gusto mo binta dito, hindi kailangan galawin yung pera. Kasi para mairuling. Kasi nasa business yung ano nasa business ang ano. Ang pera ay nasa business. So, hindi po pwede na nakabinta tayo tapos gagastusin natin, ganyan. Kaya kami pag nag-grocery, isahan. Hindi kami bili ng bili. So, ako naman, initiative ko tong ano, yung hugasan para kikintab naman siya. Actually, itong products namin, well, ano to, good condition. May mga nagsabi nga noon, na hindi daw mabenta ang business namin, ang washing machine. Hindi daw mabenta sa buong mundo, pero hindi kami nakinig. Kasi kung ano yung demand ng buyer, yun naman ang sinusunod namin. Kaya yun. So sa mga, kahit anong business, maliit o malaki, sari-sari store or bigasan, o kahit ano, palengke, nagbibenta ng mga karni, ganun. Kailangan tipid talaga. At kung pwede lang, mas okay kung wala kang utang na babayaran buwan-buwan. Kasi pag may utang kang binabayaran buwan-buwan, nakakaltas mo yun sa mga kinikita mo, gano'n. Ayan. Ay, ano ba yan? So, dapat wala tayong mga utang sa ano, sa buwan-buwan na ano. Pero ako okay na ako dyan kasi naranasan ko naman halos lahat ng stage sa buhay. Kaya ang iniisip ko na lang yung future bright future ng anak namin. At saka kami, bright future din namin. Mahirap kasi yung meron tayong utang buwan-buwan binabayaran. Nakakapagod, nakaka-stress yun. Dito kasi sa Korea, maraming mga tao na ano, mga Korean talaga na may mga utang. Normal lang naman 'yun kahit sa anong bansa pa nakatira. Kasi kailangan ng ano ng credit line. Pero kung tapos ka na diyan sa credit line na 'yan, mas maganda talaga kung hindi ka na mangutang. Tsaka magaling yung mga Korean gumawa din ng pera. Halimbawa, yung iba, nagre-rent, kadalasan dito nagre-rent naman ng bahay. Marami ang nagre-rent ng mga bahay ng mga Korean. So, ginagawa nila yung ano, kumbaga, halimbawa, nag-aano sila ng billions, malaking amount yung nilalagay nila sa bahay. Good for 2 years yan, kasi contract dito, pinakababa, good for 2 years. So, pagkatapos ng 2 years, depende na lang kung i-renew pa o hindi pa, gusto mo lang tumira, gusto mong forever dyan tumira, wala namang problema. Pero mga Korean, gumagawa din sila ng paraan na after 2 years, ginagawa nila ng paraan na gagawa sila ng amount para sa sunod nilang lumipat, bibili na sila ng sariling bahay. Ganon po yun. Pero kadalasan marami nga talagang utang para magamit yung credit line. Kasi pag good payer ka, gaganda yung credit line mo. Ganon din naman sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Naririnig ko ng ano, pagandahan ng ano ng credit line. Pag good payer ka, pwede ka mag-loan anytime. Kaya lang, ina-allow ka naman na mag-loan. Ikaw naman ang napapagod sa pagbabayad, di ba? So, mas okay talaga kahit nasa ibang bansa ka, matipid din at saka mag-iisip for future. So, meron talagang mga tao. Kami din, may mga utang din kami noon. Naglo-loan din ako noon. Pero siyempre, pag
Pag naka-overcome ka na sa situation, kung hindi mo naman kailangan, huwag ka na mag-loan, huwag ka na mangutang. Yun ang ginagawa namin. Yung car namin noon, pwede naman utangin yon. Pero ayaw ni Mr. Kasi pag may goal siya, within 6 months, nag-iipon siya. Kasi nga, pagka may utang, stress na talaga. Kasi kahit sabihin natin ano tayo, yung okay naman yung pamamaraan ng pag-anak buhay natin, nakaka-afford naman tayo, pero hindi natin kasi alam, minsan, paano kung nagkakasakit tayo bigla? Paano kung nawalan tayo ng, ano ba yan? Paano kung nawawalan tayo ng trabaho bigla? So, kailangan talaga mag-iisip sa future. Mag-iisip talaga sa future kasi, kagaya sa amin dito, nagka-problema yung hormones kasi di ba Middle East ito, pinakamalaking account namin ito yung Middle East. So, biglang may gira, so affected kami. Pero, sa awa naman ng Diyos, mashallah, alhamdulillah, si Daddy Abdullah, na-discarte, kaya dasal lang ng dasal, saka alam naman natin na kahit anong mangyari, hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon, basta, marunong lang din tayo mag-budget. Kasi sa panahon ngayon, hindi na natin talaga alam. Hindi na natin alam kung anong kinabukasan natin kasi bigla na lang mag-gera, mag-ganon. So, dapat talaga isipin yung future. Saka ang iniisip namin si MJ. Yung kumbaga yung future ni MJ ang iniisip namin. Kahit mag-isa lang siya. Siyempre tayong mga shout out dyan sa mga nanay, sa parents. Ayaw naman natin na susunod yung mga anak natin sa ating yapak na sobrang hirap sa buhay noon, di ba? Makaka-relate nito yung mga mahirap, pero yung mga mayaman na talagang ipinanganak, hindi makaka-relate yan. So, yun. So, kahit may business tayo, meron tayong mga discarte sa buhay. Of course, yung mga gastos natin, yung nasa tama lang talaga. Pag sobra-sobra na tayo, di yung natin, yung mga wants natin, pwede na natin bigyan. Diba? Kasi kailangan din natin dito sa mundo. Kasi mahirap na kung ma-stress din naman tayo. So, yun lang siguro ang ma-share ko ngayon. So, comment down below sa mga sa mga may tanong about sa aming business, about sa akin, lahat kung anong gusto niyo itanong. About dito, living in Korea for 26 years. Free kayong magtanong, tsaka tignan natin kung masasagot naman natin lahat, di ba? So, thank you so much, mga loyal supporters, mga old subscribers, new subscribers, at saka sa mga bagong pasok lang sa aking channel, mga bagong subscribers, shout out sa inyong lahat at salamat at sanay, hindi nyo ako pababayaan, sanay you always follow my vlog, my videos, kahit minsan wala namang kabuluhan. So, sana nakakuha kayo ng ng learning kung gaano tayo mag-sacrifice sa ating mga buhay-buhay, lalo na pag nakatira tayo sa ibang bansa. So, yun. So, God bless everyone and see you around, guys. Bye!